Great day, mga Kadaver Lods! Welcome back sa Tagadub Movie Recaps. Kamusta na kayo? Ang Tagalog recap natin ngayon ay tungkol sa Marvel movie na Captain Marvel. So, una nating makikita si Beers, duguan ng ilong habang nakatapat sa isang misteryosong babae. Nagising si Beers, panaginip lang pala. Napabuntong hininga siya, tumayo at sumilip sa bintana. Nasa capital planet siya ng mga Kree taong 1995. Dahil hindi siya makatulog, pinuntahan niya ang mentor niyang si Commander Yon-Rogg para mag-training. Habang naglalaban sila, tinanong ni Yon-Rogg kung may bago sa panaginip niya. Pero sabi ni Beers, pareho pa rin. Ang problema, hindi niya matalo si Yon-Rogg. Sa inis niya, gusto na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, pero pinigilan siya nito. Ilang saglit pa, na overpower na naman siya ni Yon-Rogg. Kaya nagdesisyon si Beers na gamitin ang kanyang photon blast. Sunod na eksena, sumakay sila ng tren papunta sa Supreme Intelligence. Habang nasa biyahe, nagtanong si Beers, bakit walang nakakakita ng tunay na anyo nito? Sabi ni Yon-Rogg, kasi raw ang nakikita lang ng bawat isa ay ang taong pinakahinahangaan nila. Nang dumating sila, pumasok si Beers sa isang konsol at biglang humarap sa kanya ang AI leader ng mga Kree. Sa anyo ng babaeng nasa panaginip niya. Pinaalala ng AI na biktima siya ng Skrull Expansion, isang grupo ng shapeshifters na matagal nang nilalabanan ng mga Kree. Maya-maya, sumama na si Beers sa Star Force team ni Yon-Rogg, kasama sina Minerva, Atlas, Bronchar, at Korath. Ang misyon nila, iligtas ang undercover operative nilang si Solar sa Torpa. Pigilan ang Skrull General na si Talos. Pagdating nila sa Torpa, nagbaba sila sa dagat, suot ang kanilang mga suit at palihim na lumangoy pababa. Umakyat si Minerva sa mataas na lugar at may nakita siyang mga lokal. Inakala niyang mga Skrull sila pero pinigilan siya ni Atlas. Pero wait, may nakita siyang isang Atlas sa di kalayuan. Impostor pala! Binanatan niya ito at nag-transform itong Skrull. Sa kabilang banda, nakita na rin ni Beers si Solar. Na-ambush sila ng mga Skrulls at dito na-reveal na si Solar ay si Talos pala. Pinilit umatras ni Yon-Rogg pero si Beers ay hindi makagalaw. Sa sumunod na eksena, nag-access si Talos sa memorya ni Beers. At dito, nalaman nilang isa pala siyang tao mula sa Earth. Dito rin lumabas ang babae sa panaginip niya, si Dr. Wendy Lawson. Pero biglang nagising si Beers. Nakita niyang nasa spaceship siya ng mga Skrulls. Nagawa niyang makatakas, sinipa ang mga Skrulls sa paligid. Pero dahil dito, nabutas niya ang spaceship at napunta siya sa kabilang silid kung saan naroon ang mga escape pods. Sinubukan siyang pigilan ni Talos pero mabilis siyang nakatakas. Ginamit niya ang isang escape pod pero habang lumilipad sa kalawakan, unti-unti itong nasisira hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa Earth, diretso sa isang establishmento. Kinaumagahan, sumunod sa kanya ang mga Skrulls at ginaya ang anyo ng mga taong nasa beach. Si Beers naman agad nakipag-ugnayan kay Yon-Rogg na sinabihang darating sila sa Earth pero bago pa siya makapaghanda, napansin siya ng mga pulis. Agad siyang nireport sa SHIELD. Kaya dumating si Agent Nick Fury at ang kanyang partner na si Coulson. Isa siyang Kree Star Force na dumating para pigilan ng Skrulls. Pero syempre, hindi siya pinaniwalaan ni Fury. May biglang umatake na Skrull. Hinabol ni Beers ang Skrull at pati si Fury ay nakisali sa habulan. Nakapasok ang Skrull sa isang tren kung saan may nabangga siyang matandang babae. Pero teka, biglang napaisip si Beers. Bakit parang pamilyar ito? Yun pala, ang matandang babae ay isang Skrull. Kaya agad niya itong inatake. Pero nag-react ang mga pasahero, ang Skrull naman ay nag-transform ulit at nakatakas. Patuloy siyang hinabol ni Beers pero hindi niya ito naabutan. Sa kabilang banda, si Fury naman ay biglang may napansin. Yung Coulson na kasama niya sa kotse ay hindi pala siya. Isa pala itong Skrull. Dahil dito, bumangga sila sa isang bus at nang magkamalay si Fury, nakita niyang patay na ang Skrull sa tabi niya.
Balik kay Beers, naalala niya ang isang lugar sa memorya niya, kaya pumunta siya sa isang computer shop para hanapin ang lokasyon nito. Pagkatapos, dumaan siya sa isang tindahan, kumuha ng bagong damit mula sa isang manikin, at sumakay ng motor papunta sa bar. Samantala, dinala ni Fury ang katawan ng Skrull sa laboratory nila. Sinabi ng examiner na ang buong katawan nito ay gawa sa mga material na wala sa Earth. Tapos, nag-report si Fury kay SHIELD Director Keller. Sinabi niya na may natanggap siyang report tungkol sa isang magnanakaw ng motor na tugma ang description kay Beers. Plano niyang kausapin ito para malaman kung paano mapapaalis ang mga Skrull sa planeta nila. Pag-alis ni Fury, dumating na si Beers sa Pancho's Bar. Doon, nakita niya ang litrato ng isang aircraft mula sa Pegasus Project. Tinanong niya sa bartender kung saan ito matatagpuan. Biglang dumating si Fury at sinabi kay Beers na may nakaharap siyang Skrull kanina. Tinanong siya ni Beers tungkol sa mga dating experiences niya. Para patunayan na hindi rin siya Skrull, pinasabog niya ang isang jukebox gamit ang photon blast niya. Dinala siya ni Fury sa pasilidad ng Project Pegasus. Pero nang magtanong sila tungkol kay Dr. Lawson, bigla silang dinala ng mga tauhan doon sa isang silid para i-detain. Habang tumatakas, nakasalubong nila ang isang pusang si Goose. Nakarating sila sa records facility ng Pegasus. Doon nila nalaman na ang Lightspeed Engine project ni Dr. Lawson ay natigil matapos itong mamatay. May kasama siyang isang piloto noon at ang huling nakakita sa kanila ay isang babaeng nagngangalang Maria Rambo. Samantala, may natanggap na message si Fury sa pager niya, kaya saglit niyang iniwan si Beers. Sa paghahalughog, nakita niya ang larawan ni Dr. Lawson kasama si Beers sa isang aircraft. Agad na tinawagan ni Beers si Yon-Rogg at sinabi ang tungkol kay Lawson na may pangalang Mar-Vell. Plano nitong lumikha ng isang energy core na makakatulong sa kanila sa digmaan. Habang si Fury ay nasa labas, tinawag niya sina Director Keller. Bumalik si Fury sa records facility pero wala na roon si Beers. Biglang lumitaw si Talos at tinutukan siya. Sinubukan ni Fury na lumaban pero dahil may super strength ang mga Skrull, mabilis siyang napabagsak ni Talos. Agad silang umalis sa lugar. Bago sila makaalis, kinuha ni Beers ang pager ni Fury. Dahil dito, iniutos ni Talos na nagpapanggap bilang Director Keller sa mga agents ng SHIELD. Sumakay sina Beers at Fury sa isang quadjet at mabilis na lumipad palayo sa pasilidad. Habang nasa biyahe, nalaman ni Beers na siya pala ang pilotong kasama ni Dr. Lawson 6 na taon na ang nakalipas. Ang parehong panahon kung kailan siya napadpad sa hala. Para makasigurado sa nalaman niya, samantala, kinontak ni Yon-Rogg si Ronan, the accuser. Gusto nitong malaman ang lokasyon ng mga Skrull na kumidnap kay Beers para pasabugin ang buong planeta nila. Pero sinabi ni Yon-Rogg na maaayos nila ito at sa susunod na eksena, nakarating na sina Beers sa bahay ni Maria. Agad siyang niyakap ng anak nito na si Monica Rambeau. Laking gulat nilang makita siyang buhay pa. Ikinuwento ni Maria ang masasayang alaala nila noon, pati na rin ang dahilan kung paano siya nagkaroon ng kapangyarihan. Ilang saglit pa, pinakita ni Monica kay Beers ang mga lumang larawan niya kasama sila, pati na rin ang dog tag niya. Dito niya natuklasan ang totoo niyang pangalan. Biglang may kumatok sa pinto, pero nang buksan ito, pumasok bigla si Talos. Sinabi ni Talos na gusto lang niyang makipag-usap. May dala siyang black box mula sa Pegasus na may audio recording ni Beers at Dr. Lawson. Pumayag si Beers makipag-usap, pero sa kondisyon na papasukin din nila si Monica at ang kasama niyang Skrull. Pinakinggan nila ang audio recording. Biglang bumalik ang alaala ni Beers bilang Carol Danvers na habang sakay sila ng aircraft ni Lawson papunta sa laboratory nito, bigla silang inatake ng spaceship ng Kree. Nasira ang eroplano nila pero nagawa ni Carol na mapabagsak ito ng ligtas. Nakita niya si Lawson na duguan at kulay asul ang dugo nito. Sinabi rin niya ang totoo niyang pangalan, Mar-Vell. At nagaling siya sa planetang hala. Biglang may bumaril sa kanya
Si Yon-Rog! Plano nitong kunin ang energy core. Pero bago ito mangyari, binaril ito ni Carol at biglang sumabog ang energy core. Dinala siya ni Yon-Rog sa planeta nila at binigyan ng bagong pagkatao. Dahil sa nasirang dog tag niya, tinawag siyang Veers. Dito napagtanto ni Carol na lahat ng sinabi ng Kree sa kanya ay kasinungalingan. Ipinaliwanag ni Talos na ang mga Skrull ay hindi masasama. Bagkus, tumatakas lang sila mula sa mga Kree na sumira sa planeta nila. Ang plano ni Mar-Vell ay gamitin ang energy core para makalipad sa isang ligtas na planeta na hindi mahahanap ng Kree. Hinihiling nila kay Carol na tapusin ang nasimulan ni Lawson. Maya-maya, napagtanto nila na ang coordinates ng laboratory ni Lawson ay nasa kalawakan, umiikot lang sa Earth. Habang naghahanda, in-upgrade ng mga kasamahan ni Talos ang quadjet ni na Carol. Kinabukasan, dumating sa Earth si Yon-Rog. Sinubukan niyang lokohin si Carol sa isang cabin, pero mabilis nitong nalaman na isa lang itong Skrull. Agad kinontak ni Yon-Rog si Ronan para ipasabog ang Earth. Samantala, sina Carol, Maria at Goose ay nakarating na sa kalawakan. Natagpuan nila ang laboratory ni Mar-Vell, isang malaking Kree Imperial ship. Sa loob nito, nakita nila ang Tesseract. Nilagay ito ni Carol sa isang lunchbox. Ilang saglit pa, lumabas ang mga natitirang Skrull, kasama ang asawa at anak ni Talos. Biglang dumating ang team ni Yon-Rog. Dahil sa device sa leeg ni Carol, hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Madali siyang natalo at nawalan ng malay. Kinuha ng mga Kree ang Tesseract. Ilang sandali lang, dinala nila si Carol sa isang console. Napansin naman ni na Atlas na si Goose ay isang delikadong nilalang, isang flerken. Kaya agad nila itong inilagay sa isang hawla. Habang kinakalaban ni Carol ang Supreme Intelligence, nagkaroon ng electrical malfunction sa buong barko. Dahil dito, biglang nakalas ang mga posas ni na Fury. Sa gitna ng kaguluhan, sinira ni Carol ang device sa leeg niya at doon niya tuluyang nagamit ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang Tesseract mula kina Yon-Rog. Bago pa niya maibigay kay Fury, biglang nilamon ito ni Goose. Maya-maya, napaligiran si Carol ng dating niyang team na gustong kunin ang Tesseract sa kanya. Winakasan niya agad ang daanan nila. Patuloy siyang lumaban sa buong grupo ni Yon-Rog gamit ang kanyang kapangyarihan. Si Goose, hayon, busy sa pagkain ng mga sundalong Kree sa daan. Biglang dumating ang iba pang mga kalaban at napalibutan sila, pero isa pala sa kanila si Talos. Mabilis niyang pinabagsak ang mga Kree at tinulungan sina Fury. Habang nagaganap ito, si Carol naman ay patuloy pa ring nakikipaglaban kay Yon-Rog. Nang malaman niyang wala kay Carol ang Tesseract, mabuti na lang mabilis na pinatakbo ni Maria ang quadjet nila. Pero hinabol at inatake sila ni Minerva gamit ang isang maliit na aircraft. Si Yon-Rog naman, sumakay rin sa sarili niyang aircraft. Sa isang mabilis na galaw, napatalsik siya ni Yon-Rog at nakatakas ito. Habang si Maria ay bumalik na sa Earth, patuloy pa rin silang inaatake ni Minerva hanggang sa tuluyang masabugan ang aircraft nito. Si Carol naman, sa wakas, natutunan na niyang lumipad gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi pa doon natapos ang laban. Biglang dumating ang warships ni Ronan the Accuser. Pero si Carol walang takot na hinarang ang mga ito at pinasabog lahat sa ere. Hindi rin niya pinatawad ang mga fighter jets ng kalaban. At bilang panghuli, winasak niya rin ang isa sa mga warships ni Ronan sa kalawakan. Pagbalik ni Carol sa Earth, sinubukan pa siyang hamunin ni Yon-Rog sa isang one-on-one, hand-to-hand combat. Isang malakas na photon blast lang, bagsak si Yon-Rog. Pinasakay niya ito sa kanyang aircraft at sinabing magbalik na siya sa kanilang planeta. Bago ito umalis, nag-iwan si Carol ng mensahe para sa Supreme Intelligence. Samantala, sa loob ng quadjet, biglang nakalmot ni Goose si Fury sa kaliwang mata. Kinagabihan nagpaalam si Carol kina Talos at Maria at tapusin ang nasimula ni Mar-Vell. Bago umalis, in-upgrade niya ang pager ni Fury at sinabing kontakin siya kung sakaling may emergency. May bagong plano si Fury. Bubuo siya ng isang grupo ng mga bayani na kasing tapang ni Carol.
Ang tawag niya dito? The Protector Initiative. Pero nang makita niya ang call sign ni Carol sa Air Force, Avenger, agad niyang pinalitan ang pangalan ng kanyang plano. At dito ipinanganak ang Avengers Initiative. Sa mid-credit scene, makikita ang pager ni Fury na hawak ni na Natasha Romanoff. Pumasok sa eksena si Carol Danvers. Ang tanong niya, nasaan si Fury? Sa post-credit scene naman, sa opisina ni Fury, biglang niluwa ni Goose ang Tesseract. At diyan nagtatapos ang isa na namang astig na Tagalog recap natin, mga Kadaver Lods! Kung nagustuhan nyo ang recap natin ngayon, huwag kalimutang i-check ang iba pa nating Tagalog recaps sa main page ng channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod nating exciting na recaps. Kita-kits ulit, mga Kadaver Lods!